Ba't nandito ka? Anong nangyari dyan? Ha? Hindi, wala to. Okay lang. Nasundot yung daliri ko eh. Nung una wala akong maramdaman pero sumakit siya bigla tapos hanggang sa lumala na ng lumala. Pumunta ako sa ospital para ipatingin. Ang sabi ng doktor, nagkaroon daw ng tissue damage. Kaya hindi ko magagamit yung kanang kamay ko pero ayos lang ako. Hindi na rin masakit. Gaano raw kalala? Okay lang ako. Huwag ka na muna magtrabaho. Kailangan mo munang ipahinga yan. Okay. Gutom ka ba? Pagluluto kita. Sige. Ipahinga mo muna yan, ha? Okay. Ano yun? Wala naman. Gusto lang kitang tingnan. Aalis na rin ako pagkatapos kumain. Hindi ka dapat nagda-drive na may injury ka. Sa ngayon, mas mabuting dito ka na muna sa bahay matulog. Hindi yata maganda yan. Pero isang gabi lang ako matutulog dito. Kain na! Papunta na. Wow! Ang bango ah. Kain lang, may kanin pa rito. Ay. Isang kamay lang ang pwede. Tulungan na kita. Okay lang, kaya ko naman kumain gamit yung kaliwang kamay ko eh. Akin na. Masarap ba? Oo. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Ano naman? Kumain kang mabuti. Ay, ano ba yan? Nagamoy disinfectant ako dahil sa pagpunta ko sa ospital. Paano ba to? Eh di maligo ka na lang. Pero, Ayaw nga. May injury ka nga pala. kaya nga, maselan din ako. Ayoko natutulog ng di naliligo. Mukhang di ako makakatulog sa kama ngayon ah. May naisip ako. Ha? Diyan ka lang. Dahan-dahan mong tanggalin to mamaya. Baka masaktan ka. Okay. Ayan, kaya mo na yan. Pero paano ako? Anong gagawin ko? Parang normal lang. Sige na. Okay. Hindi effective to. Kailangan ko mag-isip ng iba. Nandiyan na. Anong problema? Pumasok ka rito. Anong nangyari? Ang sakit talaga. Ba't mo nga pala tinanggal? Ano kasi, nahihirapan akong tanggalin yung damit ko kaya tinanggal ko na. Tapos napilahin naman yung likod ko habang tinatanggal. Anong pwede kong gawin? Sakit. Pwede mo ba akong tulungan? Tutulungan kita? Oo, tulungan mo ako. Aray ko. Ito. Ano nangyari? Walang mangyayari kahit tulungan kita. Ha? Hindi ka pa rin makakaligo mag-isa. Oo nga. Gusto mo bang tulungan kita? Oo ba? Hindi. Ibig ko sabihin, kaya ko naman maligo gamit ang isang kamay. Hindi mo pa kaya. Kailangan kitang tulungan kasi grabe yung injury mo.
Ano, maarte pa rin? May injury talaga. Tingnan mo. Sobrang sakit talaga. Hindi totoo yung kulay. Exaggerated yon. Yun lang hindi totoo. Sorry talaga. Makakaligo ka ba? Oo. Bilisan mo na lang ang pagligo. Lalagyan ko ng ointment yan. Okay. Mahina naman. Kakainis. 当世界被打开，理想在现实 Nakangiti 之 ah. 外。 Kaya mo na bang ayusin ito mag-isa? First time ko mag-ayos ng necktie ng iba. Ayos lang. Take your time. Huwag kang ma-pressure. Mag-practice ka lang. 情绪都好奇怪，不受控的视线，好像习惯对你的依赖。心跳都好奇怪，忽略你的期待，寻找你的方向离不开。 Naku, hindi ko talaga magawa eh. Ikaw na lang mag-ayos niyan. Malilate na ako sa trabaho. Sasabihin ko sa admin, trabaho tayo abroad. Paano pag may nakaalam? Wala ko sasabihin. Uulitin ko na lang. Sige lang. Okay, sige. Tuturuan kita. Ganito. Ayan. Iikot mo. Dito. Yan. Ipaikot mo. Ayan. Tapos higpitan mo. Dalawang kamay, higpitan mo. Huwag mong bibitawan, tapos itulak mo ng pataas. Marunong ka na? Anong ginawa mo? Gawin mo yun. Malilate na ako sa work eh. Hindi pa ayos yung necktie ko. Makinig kayo. Ito na talaga yung totoong kaso ni Jen Pang May. Ha? Ano papel ng mga lawyer? Well, ako si Wusong. Sayang, late kong tinanggap ang case na to. Kapag pumasok ako sa courtroom, sasabihin kong, late si Wusong. Nananay kong stisya at kami ang tagapaghatid. Ito ang... Ano sinasabi mo? Hey, stop. Huwag kayong umalis. Magkwentuhan tayo. Ano pinag-uusapan niya? Wala. Pinag-uusapan lang namin na may isang kaso. Isa pong case na binigay niyo sa amin last month tungkol yun... Narinig ko yung sinabi mo na nalate si Usong. Talaga? Oo. Late si Wusong? Naubusan ng oras. Oo nga! Naubusan ng oras! Ganun pala. Late si Wusong! Okay naman. Hindi na masama. Sige, tuloy nyo na. Go, Usong. Yun pa rin ang pag-uusapan natin. Oo naman. Ang sabi niya sa atin, tuloy lang. Nasaan na tayo? Late si Usong. Bakit na-late si Wusong? Dahil naging abala siya sa pagbugbog dun sa tigre. Pero ayos lang. Wala namang Gusto problema. mong pag-usapan? Okay, tama na. Nakakagulat ah. Oh, hello. Oras na para kumain. Ayan, ang daming pagkain. Sa pantry tayo. Okay. Ayan na yung lunch. Okay na yung lunch. Heto na, guys. Ako na dyan. Halika na. Kain na! Nagugutom na ako. Uminom lang Sige, ako ng kape Sarah. kaninang umaga eh. Bakit di ka nag-almusal? Nakalimutan ko kasi may inayos akong contract. Sisiguruhin ko makakakain ka next time. Tama na yan. Kung magsalita kayo, parang kayo na. Attorney Chen, Ay, boss. Eto. Nagpa-deliver po kami. Kain tayo. Siyempre, mas gusto niyo kumain sa labas. Oo ba? Ha? Mukhang masarap ah. Boss, masyado malasa yung kinakain namin. Baka hindi kayo sanay dyan. Ayos lang. Gusto ko yung malasang pagkain. Ay, Oh, okay ka lang?
Ayos lang. Ako ang una nakatikim ng pagkain. ah. Hindi naman maalat. Tama lang. Ha. Tulungan ko na kayo. Hindi. Kaya ko nang buksan yan. Ayos lang. Ano meron? Oh my gosh! Ay, naku. Naku, I'm sorry. Ayos lang. Sorry, Hindi, okay lang. Kayang punasan dahil black suit naman to. Ayos lang ako. Kain na tayo, guys. Gamitin mo na to. Thank you, boss. Ang bait mo naman. Kain na. O sige, kain na tayo. Sige, kain na. Sabi ko, hintayin mo ako eh. Kailan? Hindi ko nabasa. Nabasa mo na ngayon. Puro ka kasi hotpot, magkaka-pimples ka niyan. Ikaw pala, boss. Chongyaw. Hi, boss. Changyao. Mag-elevator din kayo? Tanying, naalala ko dapat pupunta tayo sa mall. Napag-usapan natin yun, di ba? Oo nga. Magpapatulong akong bumili ng regalo. Para sa mama ko, nahirapan kasi akong pumili eh. Kailangan mo ba si Changyao? Hindi na. Nakabalik ka na? Mag-lunch tayo malapit dito sa office. Busy pa ako eh. Mauna ka na kumain. Barwe, may mga kasamahan ka ba na humingi ng tulong sa trabaho ngayon? Boss, balak mo bang bigyan ako ng performance bonus? Counted ba yung kahapon? Nag-deliver kasi ako kahapon ng materials para kay Yuffie. Ang mental stress at mataas na level ng anxiety ay mga senyalis ng suboptimal health. Ang pananatili sa ganitong kalagayan sa loob ng mahabang panahon ay hindi nagbibigay ng pakinabang sa parehong partido. Maaaring gumamit ng insenso para kumalma o makinig ng Zen music para maiba ang atensyon. Hihikayatin ka nung hindi magkaroon ng anumang pagnanais. Makakabawas yun ng psychological pressure sa pagkakalantad ng isang relasyon. Ano bang klaseng kalokohan yan? Masyadong misleading. Sabihin mo, ano ba talagang nangyari? Ang totoo, maganda naman ang relasyon namin ni Min. Sa trabaho ko siya nakilala. After 3 years, nagpakasal kami. Maganda naman ang pagtrato niya sa akin. Hanggang sa nag-class reunion kami. Sa class reunion namin, na-meet ko si Lucian. Dahan-dahan. Bagong kasal ako nung panahong yon. Halos lahat sila. Kinongratulate ako at nag-toast sila para sa akin. Okay ka lang ba? Ang dami kong nainom. Magpahinga ka na At lang sa huli muna. nalasing ako. Alam mo bang gusto na kita since high school? Tingnan mo nga naman. Ilang taon ang nakalipas pero maganda ka pa rin. Hindi ko magawang mag-isip ng malinaw nung oras na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. May nangyari sa amin. Gusto naming magkaanak ni Min. Pero hindi ako nabubuntis. Pero 1 buwan lang matapos ang reunion. Nabuntis ako.
Paano nalaman ng ex-husband mo na hindi niya anak yung bata? Pagkapanganak ko, nagpa-check up kami sa ospital. Nalaman niyang magkaiba sila ng blood type, kaya naisip niyang magpa-DNA test. Matapos yun, di na siya bumalik sa bahay. At di nagtagal natanggap ko yung divorce agreement. Nakonsensya ako. Kaya pumayag ako sa divorce. Nung malaman yun ng parents ko, nagalit sila. At itinakwil nila ako. Kaso na-diagnose ang anak ko na may congenital heart disease. Hindi ko kayang bayaran ang mga surgery niya at mga gamot na kailangan niya. Kaya, Kinontak mo na ba si Lujan? oo, Anong sinabi niya? bigla niya akong blinak sa WeChat. Actually, may kaya ang pamilya niya. Siya lang ang pwede kong lapitan. Pero kahit na ilang beses ko siyang tinawagan, hindi niya ako sinagot. Kaya naisip kong magsampa ng kaso. Kung hindi, baka magpakamatay na lang kami ng anak ko. Huminahon ka lang. Alam mo kasi, ang pagdidemanda nangangailangan ng panahon at lakas. Baka nga abutin ng 1 taon ang mga procedure nito. Hindi na makakapaghintay ang surgery. Negosasyon ang pinakamagandang gawin sa sitwasyong to. Pwede mo bang ibigay sa akin ang contact info ni Lujan? O sige, pero uubra kaya yun? Subukan natin. Uy, Bao. May naririnig ka bang kakaiba? Puyat ako kagabi eh. At pag may naririnig akong rhythmic sounds, inaantok ako. May naamoy ka bang insenso? Hindi kaya meron na naman tayong kasamahan na natalo sa kaso? Ah, hindi. Si boss gusto na maging immortal. Na paano siya? Hindi ba tayo dapat mag-alala? Hindi, hayaan mo lang. Baka bagong hobby niya yan. Hindi, malamang gusto niya na maging monghe. Ha? Gusto niya maging monghe? Kung magiging monghe siya, ako na ba ang hahawak sa Junhang? Hindi pa ako handa. Teka rito. Boss. Okay ka lang ba? Okay lang. Anong problema? Wala naman. Wala. Mabuti naman. Makinig din kayo. Okay. Daw tayo. Ha? Ganito kasi yan. Kapag marami kayong inaalala at ni-stress na kayo sa opisina, kailangan nyo i-improve ang concentration nyo. Kapag mataas ang emotional tension nyo at anxiety, ang katawan ninyo, Siya na yan. Attorney Chong, nung tumawag ka, hindi mo sinabing nandito pala siya. Malapit na akong ikasal. Ayoko malaman ng fiancé ko na nagkita kaming dalawa. At ikaw, Lin Fong Wan, maraming beses ko nang sinabing, huwag mo nang guguluhin ang buhay ko, hindi ba? Ipapapulis kita pag di ka tumigil. Mr. Lu, kapag hindi ka nakipagtulungan sa amin, lalapit kami sa HR at legal department ng kumpanya mo para magbigay ng lawyer's letter. Doon mo malalaman kung intentional harassment yon o kung protection of rights lang. Okay, sige. Pero lilinawin ko lang. Meron lang akong 10 minutes. Ano bang ibig mong sabihin? Anak mo si Han at nasa ospital siya ngayon tapos 10 minutes lang ang mailalaan mo sa kanya? Teka. Linawin lang natin ang lahat, ah. Sino ba makakapagpatunay na anak ko nga siya? Kung hindi siya anak ng ex-husband ko, anak mo siya! Ikaw lang, wala nang iba! Sisiraan ka na ba? Oo, nangyari nga sa atin. Pero baka may gumalo pa sa iyong iba, di ba? Alam ko na. Attorney Chong, pera ng pamilya ko ang habol niya. Gusto niya lang ako i-scam. Ako ang dapat mong bigyan ng katarungan. Sige. Dahil nang bibintang ka ng scammer ako, ba't hindi tayo magpunta sa ospital at magpa-DNA test? Kung hindi mo nga anak yung bata, hihingi ako ng tawad sa'yo. Ano, tara na? Ayoko nga. Attorney Chong, kahit naman ng korte, hindi pwedeng mamilit na magpa-DNA test, di ba?
At saka isa pa, pag nagpa-DNA test ako at hindi ko naman pala anak yung bata, kapag merong nakaalam na iba, magiging parang anak ko na talaga yun. Kaya ba't ako sasama sa'yo? Ganito na lang. Ituring mo na lang na ito ang pinakabayad ko sa'yo. Simula ngayon, quits na tayong dalawa. Kunin mo na yan habang pwede pa. Hindi mo kailangang mahiya. Magagamit mo tong pera. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na nag-iisa. Attorney Chang, totoo ba yung sinabi niya kanina? Hindi ba siya mapipilit ng korte na magpa-DNA test? Buti namin yung may nangyari sa inyong dalawa. Ibig sabihin, may posibilidad na anak mo si Han. Pag hindi siya nagpa-DNA test, pagbabayaran niyang hindi pagbibigay ng ebidensya. At kung makakakuha tayo ng ibang ebidensya, magkakaroon tayo ng malakas na evidence chain. Tapos pag ayaw niya pa rin magpa-DNA test, iko-conclude ng korte na siya nga ang ama ng bata. Attorney Chang, salamat. Walang anuman. Nga pala, nag-o-offer ang Junhong ng allowance sa public welfare cases. Nagagatas pa ang anak mo, di ba? Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo para maalagaan mo siya. Kunin mo na, para yan sa bata. Salamat. Salamat, Attorney Chang. Hindi ko talaga nagawang matulog kagabi. Seryoso nga, meron ka ba niyang pampagising? Ito, try mo ito gamitin. Ito? Effective ba to? Sigurado ka? Subukan mo lang. Oh, Chang Yao. Saan ka nagpunta? Ba't ka na-late ng dating? At may dala ka pa talagang kape, ha? Nakipagkita kasi ako sa isang client. Kumusta? Mahirap ba yung kaso? Mas mahirap kaysa sa akala ko. Medyo challenging pero alam ko na kung anong gagawin ko. First case mo pa lang pero confident na agad. May confidence din ako sa'yo. Pero syempre, mas magaling ka pa rin kaysa sa akin. Kaya confident ako sa babaeng to eh. Magaling magsalita. Halika sa office. Kararating niya lang. Tapos tinawag siya agad. Ano problema? Sasabihin siya ni boss na maging mongha? Dalawang major players ay mawawala sa atin? Bakit? Wala naman. Nag-aalala ka ba na hindi ko kaya? Hindi sa ganun. Iniisip ko lang na baka mabagal ang progress. Medyo excited na rin kasi ako na i-reveal ang relasyon natin eh. Alam ko namang iniisip mo lang ako. Pero bilang abogado, kailangan trabahuhin ko tong mag-isa. Isipin mo na lang na pagkakataon ko to na mag-improve. Mababa lang ang bayad kaya hindi ako ganong interesado lang. Ba't ako ngiti ka? Ba't nga ngumingiti ka? Di bale na nga. Maganda ang mood ko ngayon eh. Nga pala, may family gathering mamaya. Kailangan ko rin pumunta. Magbibihis lang ako din aalis na. Kaya di kita masasamahan. Okay. Nagre-report ka ba ng schedule mo sa akin? Hindi naman. Para lang hindi mo na hintayin yung tawag ko mamaya. May sasabihin ka pa? Wala na. Lalabas na ako. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Ang alam ko, wala. Ah,